Score. First goal. Goal is good. All the time. Okay. All the time. Goal is good. First goal. First goal. Sa para sa bawat isa sa pagkakataon na ito lalaw sa ating Diyos at may pananampalataya saan may kanabaw at nagkakita sa kanyang darong siya sa kanilang anak. Sa araw na ito, tayo po ay dinulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Fernando sa probinsya ng Camarines. Na bahay na tao ang altar ng ating manunulis sa bayan ng San Fernando. May mga sa ating mga ka-eksponan diha sa Visayas, Benjamin. Bisan pa katong atong mga ka-eksponan nga na sa Luzon o sa laing kaso. Dalay ko ang Ginoo sa wala katapos. Ang ating pagsabay nasa lahat ng mga outcasts itong siyam na kabanata ang talata. O Diyos, pinasok ng hintilang lupang pangako, kayo't iyong masdan. Winasa kang lungsod, ang banal ng templo ay napasta. O Diyos, O Diyos, O Diyos, sulitin pangako, yun iyong masdan, pinasa kang lungsod, banal mong templo ay nilapastangan. O Diyos, O Diyos, O Diyos, sok ng templo, ang lupang pangako ay iyong basta. Nasa kalusod, ang banal mong templo ay pinapastangan. Naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makahanap sa iyong banal na kami po'y humihingi ng tawad sa lahat naming pag-asa, ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunusap sa luminis at umawit sa lahat ng habang aming di po pinutulog ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng San Fernando nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunulat ay mapawalang sa pangalan ng aming hiling tunay ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ang siyang manguna sa pagtatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng San Fernando. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinubod ng namin sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis sa 35 kabanata, ang talata po ay 25. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kahit walang nangahas umabol sa kanila nang sila'y umalis. Ang gusto ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan sa bahagi po ito ng banal na kasulatan,
ay ang pagkakataon na ang nunong Hapon at ang kanyang mga anak ay lumisan doon sa lugar kung saan sila po ay nanatili tapos na sila ay manumbalik sa lupang sinilangan po ng nunong Hapon. Pero sa kadahilanan yung mga naganap sa kanila, lalo na po nung ah, pinagsamantalahan yung kanyang anak na si Dina, yung mga ni Shechem, ano po, ito po yung nangyari na kanilang talaga naman inubos yung mga kalalakihan ng bayan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, yung mga tao, yung mga karatig bayan nila na takot kay Hapon at sa kanyang mga at walang nangahas na umabol sa kanila. Mga kapatid, samantalang ito po kung ating titignan, mukhang maganda pagka hindi natin naunawa, hindi natin batid yung kabuuan ng istorya. Katatakutan talaga sila sapagkat kinitil nila yung buhay ng lahat ng lalaki ng sa Shechem, ano po na. At ito nga yung nangyari. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang pagkitil ng buhay ay hindi pag-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kapag titingnan po natin, ang buhay ay nagmula sa ating Diyos. Sapagkat siya ang buhay. At kung ito ay kikitling natin, kaya nga di ba po, isa sa mga warnings natin para sa mga kapatid natin, nagugulumihan, may mga mabibigat na pinagdaraanan. Sinasabihan natin, ako, huwag mo kayong mag, magbulos dili ho kayo, huwag ho kayong gumawa ng hakbang na pagsisisihan nyo. Isa na rito yung pagkitil sa inyong sarili. Sapagkat ang ating pananampalataya, ang Diyos ang nagkaloob ng buhay. At ang Diyos din ang may karapatan at kapangyarihan na bumawi nito. Kung ang gagawin po natin, gaganti tayo dun sa ating mga kalaban. Mga kapatid, nilalabag natin ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Pero, may pero, kung tayo po ay napagsamantalahan, kung merong ginawa na hindi mabuti sa atin, huwag nating kitlin ang buhay. Ipaubaya natin. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan na sinabi ng ating Panginoong Diyos, vengeance is mine. Sa Kanya po ang paghihiganti na kahit tayo ay dumanas ng anumang sakit, sumama ang ating kalooban, nahirapan tayo. Kahit pa sabihin niyo sa akin na dumaan kayo sa lusa at lubos kayong nagdusa. Mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghiganti. At alam niyo, isa sa mga posibleng dahilan kung bakit tayo ay may mga panalangin na hindi tinutugon ng Panginoon ay sa kadahilan ng tayo ay nagtatago ng kaisipang ito sa ating mga buhay. May nakagawa sa iyo ng hindi maganda kahit nung ikaw ay bata pa.
kahit nung ikaw, 'no, ay musmus pa, wala kang kaalam-alam, pero alam mo na ginawan ka ng hindi tama. Kaya sa iyong puso, laging nauulit, ganito yung ginawa niya sa'kin, ganito yung nangyari, ganito yung naramdaman kong sakit, ganito yung naramdaman kong pagkawalang buwel. Matapos yan, matapos nating ulit-ulitin sa ating mga kaisipan, matapos nating paglaruan at damdamin, namnamin yung sakit, yung kahihiyan na dulot nito, tayo ay nagkaroon ng puso ng paghihigante. Kasi alam niyo po mga kapatid, kaya sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang marapat nating pagbukusan ng pansin ay walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung ito po ay mananatili sa ating kaisipan, magkakaroon po ito ng katotohanan at magkakaroon po ito ng kaganapan. At kung hindi salita ng Diyos ang ilalagay natin sa ating mga isip, kung pupunuin natin nung sakit, nung hirap, nung hinagpis, ito yung magiging dahilan kung bakit sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sinasabi natin, magbabayad ka. Mga kapatid, hindi po aksidente na ikaw ay nakakarinig ng katotohanan, hindi kalooban ng Panginoon na ipanatili mo sa iyong puso, sa iyong kaisipan, na ikaw ay maghiganti, sapagkat yan ay responsibilidad ng Pero hindi mo alam kung ano yung sakit na dinanas ko. Bernie, hindi mo alam yung kadiliman na ganap na ninanais ko na lang na sana matapos na ang buhay ko. Alam mo po, si Job, hinihingi niya sa Panginoon. Sinumpa niya yung panahon na siya'y ipinanganak sa kadahilan ng sobrang bigat ng kanyang mga pinagdaraan. Pero alam niyo, sa kahuli-huli, si Job ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang kanyang sabi, tunay na hindi sapat ang aking kaunawaan upang mabatid ang kadahilanan kung bakit mo pinayagan ang ganitong pangyayari sa akin. Mga kapatid, walang pinakamainit kundi ang tayo'y magpakumbaba at ating aminin, hindi sapat, hindi ganap yung ating kaunawaan. At kailangan nating magtiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Magaganap lang po na tayo ay hindi gaganti, hindi mag-iisip ng paghihiganti. Hindi tayo magpapakumbaba sa paanan ng ating Diyos. Panalangin. Kami po, Ama, ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong iyong pinagkaloob upang kami maliwanagan ang iyong katotohanan. Kami po, Ama, ay humihingi ng tawad kung ang aming puso, ang aming kaisipan ay napuno ng pagnanais na makapaghiganti laban sa mga tao na nakagawa sa amin ng hindi
tama. Tawarin mo po. Maraming sa'yo. Kami po'y ihatid mo sa pagkaunawa. Hindi namin marapat na taglayin at ipaghiganti ang aming kasal. Sa oras na ito, dinadalangin namin sa iyo ang iyong paglilinis. Hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa lahat ng aming sambahayan na may kinikimkim sa kanilang puso at maghihiganti sila, Panginoon. Panginoon mo po ang kaisipan nito. Linisin mo po ang aming puso. Hayaan mong iyong matagpuan ang aming pagnanais na lumakad sa iyong katuwiran at kabanalan. Ito'y posible lang kung aming ipagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay, lalo na po paghihigante. Panginoon, isinusuko namin sa iyo yung aming mga karanasan na nagtulak sa amin upang gumawa, mag-isip, magplano ng paghihiganti laban sa mga nakasakit sa amin. At sa oras na ito, may pahintulot mo na huwag maging ganito upang hindi mo dinggin ang aming mga pagdulog sa iyo. Dasal namin namang Diyos na walang maging dahilan ng kaaway na sa aming paglapit at paghingi ng iyong biyaya, pagmamahal, Lord, mapawi ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. At idinideklara namin na walang karapatan, walang kapangyarihan ng kaaway na magtatumpay lamang. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa kabuuan ng San Fernando. At aming idinudulog ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng San Fernando na maging bukas ang kaisipan patungkol sa landasin na nais mo na kanilang lakaran at gampanan. Pawiin mo po ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At ang aming dalangin tunay, Panginoon, na magtagumpay ang bawat lingkod mo. Ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa pagtatatag ng altar ng aming manunubos sa bayan ng San Fernando. At ang aming panalangin, bisitahin mo ang iyong altar. Bumaba ang iyong Santong Espiritu, tupukin ang bawat kaloob ng pagpupuri, pagsamba, at tunay na maging mainam, maging pinakamainam ang gagawing pakikipagkakasay. Amin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang iyong mga lingkod na naging katuwa sa kaganapan ng iyong dakila kaloob. Dasal namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Hiling namin namang Diyos na kanilang mabatid ang iyong nais. Buksan mo ang kanilang mga tainga sa pagkarinig ng iyong dakilang kaloob. Yung dahilan nito kung bakit lalakarin nila ang iyong totoo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pinakamamahal na bahay. Dasal namin namang Diyos sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Ipac, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan
Bisitahin mo, Amang Diyos, ang mga lingkod mo. At sa pangalan ni Jesus, ipinagkakaloob namin sa iyo ang pagkilos ng may kapangyarihan sa mga bayan. Nais namin magkaroon ng katuparan ng tawag mo for us to be the launching pad of the gospel. For us to be a missionary. Send for us to be like the America ways in the heights. No. Dasal namin ang pagsama, pangunguna at pagtatagumpay mo sa buhay ng bawat isa. Kaya namin ding idinudulog sa iyo ang iyong pagsama sa aming President Marcos, Vice President sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local. We declare the fear na maghat sa aming mga lingkod bayan. Dasal din namin ang iyong pagsama sa aming mga OFW na tinawag mo bilang witnesses, full of your witnesses. Kayaan mong taglayin ang bawat OFW ang papa na ipahayag ang iyong salita, mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Mainline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kaloob. As we also pray sa mga bansa, Lord God, ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang pagsama ng iyong Santo Spirit upang tunay ang iyong kapangyarihan ng dumaan sa aming pinakamamahal. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purposes sa Hong Kong, Macau, Taiwan, as we also declare the fire of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, at sa Russia. Lord, we declare your peace over Israel as we claim your answered our prayers in Jesus. Amen. Amen. Many. Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdam, tayo dudulog, lalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan itong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahin. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with part with an faith and with the Lord Jesus. In Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Praise God.